Hello, my dear Leo. Leo. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating Love Collective reading. Okay, it's been a while na hindi tayo gumagawa ng Love Collective reading. Okay. So, gusto ko lamang po mag-reminder na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And if just in case, my dear, hindi ka maka-resonate sa reading natin today, don't worry because we will try our very best na makagawa pa tayo ng iba pang mga collective reading, especially sa love collective reading kasi medyo marami-rami talagang nag-expect ng love collective reading but meron na kasi tayong mga naka-line up na gagawin. So, lalo na yung daily reading. So, pag meron tayong love collective reading, so hindi tayo makakapag-daily reading, ganun. I cannot do it all. I'm just only human. Okay? So, bago tayo mag-proceed sa ating reading, gusto ko lamang po magpasalamat sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And ganun na rin po sa ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong sa ating lahat. Let's go na tayo, my dear Leo. Tingnan natin. Anong meron? We have here, I am seeing other, but I am not ready for you to know about it. Okay, third party. Okay, I am seeing someone, but I I am not ready. Hindi sinasabi, my dear, na ano ha. I am afraid for you. I am afraid na malaman mo. Sabi nga dito, I'm not ready. Ibig sabihin, para naghahanap siya ng timing para malaman mo na okay, may iba na akong gusto, may iba na akong natitipuhan. Okay? Parang gano'n, or napo-fall out na yung love ko sa'yo. Okay? So, tingnan natin, additional cards pa tayo. Okay, what is this? I am going through a roller coaster of emotion. I won't admit it. Okay, so may nangyayari sa partner mo as of this moment, my dear. I can feel na na-fall out yung love niya sa'yo. I can feel din, my dear, na meron na siyang mga target na tao. Okay? Ang sad. Ang sad ng energy, promise. Let me see, my dear. Baka itong reading na to, ito yung magpapaliwanag sa'yo kung bakit your partner is acting weird lately. Okay? Maybe this is the reading. We have here, I don't want to be contacted right now. I wish to be alone. Teka lang, ulitin natin. I don't want to be contacted right now. I wish to be left alone. Okay. So, based, my dear, sa energy, meron siyang natitipuhan na iba. Okay. Ibig sabihin, may sumira sa relasyon ninyo. Okay, ayoko naman siyang ilagay na right away na parang, okay, dumating tong tao na to, tapos sinira. Probably, kasi lahat ng mga ganito na senaryo, nag-uumpisa ang problema sa loob ng relationship. Okay, kasi kung talagang strong talaga kayong dalawa, kung talagang matibay talaga kayong dalawa, maski sino pa ang dumaan, hindi yan madidistract. Kaso there's a tendency, my dear, na there is something off or something wrong sa loob ng relationship. And itong partner mo is like kinanap niya sa iba kung ano man tong wala sa loob ng tahanan. Or yung hindi mo mai-provide, hindi mo maibigay kaya hinanap niya sa iba. Parang ganun na nakukuha ko. Pero at the same time, naghahalo yung emotion niya ngayon, hindi niya maintindihan. Kasi probably ang nangyayari is like, mahal ka niya, pero meron kang hindi mai-provide, kaya
hinanap niya dito sa isa, and then itong tao na 'to gusto niyang i-provide. Kumbaga parang sana dalawa ang puso ko, or sana dalawa na lang ako, or sana puwede ko kayong pagsabayin. 'Yun ang nakukuha ko dito na energy, 'no? Sana parehas ko kayong puwedeng mahalin, gano'n. Kasi marami kang kulang na nakita niya dito, at possible naman din na may kulang din 'to na nakita naman niya sa'yo. So, nandun siya sa moment, may pagkamakasarili itong tao na ito, 'no? Gusto niya kabig niya lahat. Hindi niya matanggap na ang partner mo is hindi magiging perfect. Hindi niya lahat ng katangian ay hindi niya makukuha, 'no? Possible na maganda 'yan, pero possible na hindi marunong magluto. Possible na marunong magluto 'yan, pero hindi naman maganda 'yan. Yung mga gano'n, you cannot have it all, okay? Kasi sa totoo lang, ako naniniwala ako, my dear, na 'pag nagmamahal ka ng isang tao, hindi mo naman tinitingnan kung ano 'yan, yung itsura, yung kakayanan, kasi over time nade-develop naman 'yan, 'di ba? Kahit nga ang itsura, aminin natin, magpakatotoo tayo. Kung kayo ay yayaman at kayo'y magkakaroon kayo parehas ng pera, kayang-kaya. Hindi kayo tatanda, hindi kayo magkaka-wrinkles, hindi kayo magkakakulubot, 'di ba? Kasi bakit? Meron kayong money for maintenance, 'di ba? So, kaya do'n ko parang inaano na, ang love is wala naman talaga siyang dapat binabasihan na something, okey? Parang medyo iko-correct ko 'yun, kasi dapat, yes, sabihin na lang natin, mentally and emotionally prepared dapat yung tao. Pero yung sabihin mo na may kinalaman sa physical, wala naman siguro gano'n siya na klase ng tao, talagang tumitingin talaga siya sa physical or sa kung ano yung kaya mo mai-provide. Kaya nung hindi mo na i-provide o hindi mo na ibigay, hinanap niya sa iba, okay? Kasi dito, my dear, sa first card natin, sabi dito, I am seeing someone but I am not ready for you to know about it. Ibig sabihin, meron na akong mga natitipuhan or meron na akong mga kinakausap, pero hindi pa ako handang ipaalam sa'yo. Parang ganon, okay? So, hindi ko nagugustuhan yung energy kasi may pagkasalawahan, or parang, tama ba ako, salawahan? Yung hindi niya alam kung sino ang pipiliin niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi siya makapag-decide kasi gusto niya parehas, may pagkamakasarili, may pagkaganib yung energy, my dear, 'no? Ganib, gano'n, 'no, na parang gusto niya parehas, hindi niya na iniisip kung ano yung nararamdaman mo, hindi niya na naiisip kung na masasaktan ka ba, na malaman mo na meron siyang natitipuhan na ibang tao or meron siyang nagugustuhan na ibang tao, na nagkakaroon ng comparison. Imposibleng walang comparison na nangyayari, my dear, okay? Na ito mas makinis, ito mas maputi, ito mas maganito, hindi maganda 'yun sa loob ng relationship, that is not going to be healthy. And to the point na parang namamangka siya sa dalawang ilog, okay? Ang mangyayari dito is hindi niya kayang mai-divide, my dear, yung attention at saka yung oras niya sa dalawa. Meron at merong isa, my dear, na kukulangin at kukulangin. Meron at meron talaga na parang makakaramdam ng kakulangan or ng kakapusan. And posibleng ikaw yon, my dear Leo, ikaw yung nakakaramdam ng kulang, na parang, teka, nasaan na yung dapat para sa akin? Bakit ito lang? Dati buo naman ito, pero bakit ito lang yung natatanggap ko? Ang reason kasi is yung kalahati napupunta na sa iba. And hindi siya maganda, hindi siya healthy for the relationship. Sabi ko nga kanina, possible na itong reading na 'to, ito din ang maging, clarity sa'yo kung bakit nag-iba siya. Bakit bigla siyang nagbago. I don't want to be contacted right now and I wish to be alone, okay? Ayaw niyang pag-usapan, ayaw niyang maging topic, ayaw niya, 'di ba? 'Pag tinatanong mo siya, ayaw niya na maging topic kung ano man 'tong bagay na ito, okay? At saka kung makakalusot sana, 'di ba, kung makakalusot at kung papayag ka na dalawa kayo, 'di ba, mas gugustuhin niya 'yon. Kasi malalagay na siya dun, mawawala na yung pressure sa kanya, eh. Kasi pumayag ka na na dalawa kayo. Kumbaga parang, okay, dalawa kami sa buhay mo, okay lang sa akin 'yon, okay. Gano'n. Pero napaka-komplikado kasi ng ganyan na sitwasyon, okay?
madalala ako makakita ng mga magkakarelasyon na ganyan, na 3 sila or 4 sila sa iisang relasyon. Pero normally talagang napaka-tensyonado, as in napakapangit, na para sa'kin, napakapangit tingnan, okey? Parang walang assurance dun sa relationship. Okay, let me see, my dear, kuha tayo ng 12 cards. For additional message, kuha tayo ng 12 cards. 1, 2, 3. Okay, we have here the Page of Pentacles and the King of Pentacles. Okay. Sa energy ng Page of Pentacles, ito yung tao na napakarami niyang plano sa buhay. Ang dami niyang gustong mangyari, okay? Pwede naman siya maging stable, okay? Pwede naman siyang King of Pentacles, is possible na pwede naman siyang maging mabutihing ilaw ng tahanan or butihing haligi ng tahanan. Pero I can feel na ang dami niya pang gustong i-explore sa buhay niya. Ang dami niya pang gustong mangyari sa buhay niya, my dear. That's what I'm getting over here. Parang hindi pa talaga siya ready na mag-settle. Pero meron siyang qualification, meron siyang kakayanan na maging ilaw ng tahanan or maging haligi ng tahanan. Pero I think hindi pa talaga siya 100% na committed sa ganitong klase ng buhay. Okay? Kasi ang dami niya pang hinahanap. There is a tendency, my dear, na yung kulang din dito sa kung sino, kunyari, ikaw, tapos meron pang isa. Yung kulang sa iyo nakita niya dito. Yung kulang naman dito, hahanapin na naman niya ulit sa iba. So, it is going to be a never-ending cycle. No? Kasi hindi pa talaga siya ready. Although, meron siyang quality, meron siyang classification or katangian, let us say, my dear, na maging haligi or maging ilaw ng tahanan, pero kung ang tao kasi is hindi pa talaga ready na mag-settle talaga at ang dami niya pa rin talagang hinahanap, or let us say, my dear, na hindi hindi niya alam kung ano yung pinapasok niya. Hindi naman yan kasi, 'di ba, kasabihan nga ng mga matatanda, ang pag-aasawa ay hindi yan parang mainit na kanin na 'pag napasok ka iluluwa mo. And that's definitely true, 'no? Kung ano kung sino ang pinakisamahan mo, kung sino ang minahal mo, kailangan mo siya mahalin ng kung sino siya at kung ano siya. Of course, kung meron siyang mga maling mga gawain na nakakasira sa buhay niya at nakakasira sa relasyon or sa pamilya, kailangan niyang baguhin yon. And ganun din yun, my dear, pagdating sa'yo. Ang relationship kasi is a working and progress na energy. So, kung ano yung nakakasira sa personalidad mo bilang isang tao at kung ano yung nakakasira sa relasyon at sa pamilya, kailangan baguhin yon. Pero kung, for example, ang problema mo lang sa partner mo, parang medyo hindi ganado sa romansa or sa higaan, napag-uusapan naman yan. Hindi porkit nakatikim ka ng ibang putahe, ay mas gusto ko 'to kasi mas magaling ito. I hope naiintindihan ninyo yung ibig kong sabihin. Kasi sa loob ng relationship napag-uusapan, walang hindi kayang, hindi lang sa loob ng relationship, maski saan, maski sa giyera, maski sa digmaan, maski sa politika, maski kung saan man natin tingnan 'yan, walang hindi nadadaan sa magandang usapan. Maliban na lang kung matigas talaga yung puso or matigas talaga yung panga nung kausap mo. Talagang minsan talaga, manggigigil ka talaga at maiinis ka talaga kasi parang hindi nagsi-sink in sa kanya or parang hindi nagma-marinate sa kanya na yung ginagawa mo ay hindi yan nakakatulong sa kung ano yung meron tayo ngayon. Hindi pwede na dalawa kami na mahal mo. Hindi pwede yon. Okay. And the worst scenario is, baka mas lamang na yung pagmamahal niya doon sa kabila kaysa sa'yo. So doon na nagkakaroon ng komplikasyon at saka ng problema. Kaya as much as possible, kung kayang mapag-usapan yung problema sa loob ng relationship, pag-usapan yan. Kung ano yung kulang, subukang hanapan, punan, 'di ba? Nang kayong dalawa lang. Huwag kayong kukuha ng isang tao pa para, ay okay, kasi mas masikip 'to kaya dito ka na lang. Yung mga gano'n, 'di ba? Wag gano'n. No, napag-uusapan 'yan, okay? We have here 5 cards.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, last two cards. 11 and then 12. Okay. At minsan din kasi si King of Pentacles is energy kasi ito ng power. Okay? So, probably, itong person mo is meron siyang energy na I can do everything. Kaya kong gawin lahat ng walang consequence. Okay? So, hindi din maganda yon. Maganda siya pag single ka. Okay? Pero if you are in a relationship, hindi siya maganda. Kasi gagawin ko ang gusto ko. Paano naman yung feelings ng partner mo? Paano naman yung feelings ng family mo? 'Di ba? So, hindi siya healthy. Okay? So, let me see, my dear. We have here the energy of the Seven of Swords or the backstabbing or the backstabber na energy. May something talaga na nangyayari dito, my dear. Okay? Hinanap niya yung kulang sa'yo sa iba. And hindi yun healthy sa loob ng relationship. It's not good. Okay? Marami siyang gustong sabihin pero ayaw niyang sabihin. Kung ang pinaka main reason niya kung bakit ayaw niya sabihin sa'yo is baka masasaktan ka, sana naisip niya rin na mas masasaktan ka pag nalaman mo. 'Di ba? Kaya mas mainam na lang sana kung hindi na talaga nagwo-work ang relationship, edi sabihin niya, 'di ba? Sabihin niya sa'yo, "Ay Leo, hindi na talaga magwo-work 'tong relationship kasi hindi na tayo okay, hindi na ganito." So therefore, 'di ba, maghiwalay na lang tayo. 'Di mas maganda, mas hindi siya magandang pakiramdam, pero at least mas magaan 'yun kumpara dun sa malalaman mo na ilang taong ka na palang niloloko. 'Di ba? Na yung mga bagay na kulang sa'yo ay dahan-dahan na palang hinahanap sa iba, 'di ba? At ang worst pa dito is nararamdaman ko na gusto kayong pagsabayin. No, it's like nag-i-exist ka tapos nag-i-exist din yung isa. Okay? Let me see, my dear. We have here the energy of the Eight of Cups, okay? Responsibility ang nakukuha ko dito, pagtalikod sa mga obligasyon at responsibilidad. Possible na nararamdaman ng tao na 'to na bigat na siya sa buhay na pinagdadaanan. Gano'n talaga ang buhay, may relasyon, eh. Meron bang relationship na na hayahay lang ang buhay, na relax lang? Wala naman yatang gano'n. Once na pumasok ka sa loob ng relationship, expected mo na talagang lahat ng pressure, lalo na kung meron kayong anak, lahat ng stress, lahat na yata mararamdaman mo sa loob ng relationship. Yung nung single ka, yung akala mo na mahirap, 'pag nagkarelasyon ka, mas hihirap pa. Hindi naman sa tinatakot ko yung mga wala pang karelasyon diyan. Pero it is more on being realistic na ang ang relationship is hindi kagaya ng mga napapanood natin sa TV na parang sweet-sweet lang, pagulong-gulong lang sa talahiban, ganito, tapos biglang sa ospital, tapos lalabas ang bata, tapos magiging okay pa rin sila. Sa pelikula lang nangyayari yun. In reality, talagang stress, diaper, pera, pambayad ng bills, ilaw, lahat. Napaka-stressful ng buhay may asawa, lalo na kung ikaw ay padre de pamilya. Tapos 'pag medyo nakitaan mo na haggard na yung asawa mo dahil sa sobrang trabaho, hindi niya na maalagaan yung sarili niya, pagpapalit mo, hahanap ka ng iba. 'Di ba ang sakit nun? Kaya makikita mo yung mga nanay at saka tatay, 'di ba? Makikita mo yung mga picture nila nung kabataan nila, ang gaganda nila. Pero pagtingin mo, "Ay, nanay, tatay, ikaw ba 'to? Kayo ba 'to?" "Oo." "Bakit, ano nangyari?" "Wala na, kailangan namin kayo buhayin, kailangan namin kayo itaguyod. Kaya yung mga pang-skincare, yung mga pang-ano, hindi na namin magawa." Ganyan ang totoong realidad ng relationship. I hope may nanonood dito na bata, yung teenager, high school or college na nagbabalak pumasok sa relationship para maging aware. 'Di ba, bago ka pumasok sa relationship, sana maging aware kayo na hindi 'to parang mainit na kanin na isusubo mo lang tapos iluluwa mo lang. Kasi tingnan mo 'tong sitwasyon na 'to, pumasok siya sa isang relationship, ngayon nakikita niya yung mga imperfection ni Leo, ngayon hahanapin niya sa iba yung mga kulang kay Leo. Ang sakit ng ganyan. Bakit ko nasasabi? Napagdaanan ko, eh. We have here the energy of the Empress. Hmm.
Baka may anak kayo kasi Empress is energy of pregnancy, okay? Baka may anak kayo nito is either like meron kayong 2 anak or 1 anak, yun ang nakukuha ko dito. Okay, that's what I'm getting. And nakukuha ko dito na possible na umiiwas din siya sa obligasyon. We have here the energy of the Four of Swords. Yes, napapagod, nadidrain, okay. 2, 4, 6, okay yan. Binibilang ko lang yung card natin. Possible na napapagod sa obligation and responsibility. Nakukuha ko dito gustong tumakas, okay. Like, okay, naintindihan ko na ngayon. Okay? Like, pag napagod siya dito sa'yo kasi napakaraming obligation at saka responsibility, tatakbo siya dun sa isa kasi yung isa baka walang obligation at saka responsibility. Gagawin niyang bahay bakasyunan yung kabila. Kaya gusto niyang pagsabayin. Kasi doon parang nakakahinga-hinga siya. Kasi baka wala siyang anak doon eh, or baka wala siyang obligasyon at responsibilidad doon, or baka may negosyo yung ano, or baka may kaya or something, di ba? Kaya gusto niya doon. Dahil doon nakakahinga siya, wala siyang problema doon. Possible lang kasi tingnan mo naman yung card natin, parang gusto niyang tumakas. Parang gusto niyang lumayo, as kung kaya nga lang niya magpakali, kung kaya ka nga lang niyang iwanan, gagawin niya eh. Pero probably for some of you, hindi ka niya maiwan-iwanan kasi mayroon siyang obligasyon at saka mayroon siyang responsibilidad. Okay? We have here the energy of the Six of Cups. Ang nakukuha ko dito baka galing din to sa broken family. Okay? Sa energy ng Six of Cups. Baka galing din, baka pinipilit niyang hindi magkaroon ng broken family as much as possible, pinipilit niya, pero hindi siya happy sa kung ano yung current na situation niya ngayon. Okay, with you. No, hindi siya happy. Sino ba nagsabi na pag nagrelasyon ka, happy? 'Di ba? Siguro on and off, masaya ka bukas, bukas hindi, sa susunod na araw hindi. Kasi yung problema dire-diretso eh. We have the energy of the Ace of Cups. Paulit-ulit ko talaga nakukuha. Gusto niyang tumakas sa obligasyon at saka sa responsibilidad. We have the energy of the Eight of Pentacles. Okay. Baka nagtatago din ng pera to, my dear. Nagtatago siya ng mga, alam mo, hindi na siya nag-share, hindi na siya nagsasabi ng mga bag. Parang hindi mo na talaga siya kilala. Okay, yun na nakukuha ko na energy sa Eight of Pentacles. Next is the energy of the Four of Pentacles. Daming lihim. Sabi ko nga, hindi lang siya ready talaga na sabihin. Pero pag ito'y nahuli mo, nako, talaga wala siyang choice. Kailangan niyang umamin. We have the energy of the Knight of Pentacles, okay? Baka nagkakaroon din ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal lately, or nagkakaroon ng konting pressure na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, or yung pinag-umpisahan nitong lahat is may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Kaya nagkaganon. Okay? We have the energy of the Eight of Swords. Energy ng trap card. May din pa ulit-ulit talaga yung obligation at saka responsibility. Okay? Kagaya ng sinabi ko kanina, my dear, pwede tayong magalit kung sino man tong kinakalantari niya. Pero minsan kasi talaga kailangan i-acknowledge din natin na nag-uumpisa lahat to sa loob ng tahanan. It is more on hindi magandang communication sa loob ng tahanan. Kasi kung nagsabi lang siya, 'di ba, baka nagawan pa ng paraan. Okay, na oy, baka naman Leo ganito, ganyan, ganito, ganun. Baka nagawan mo pa ng paraan. Pero to the point na parang hindi ka naman siguro aware sa kung ano yung kulang at hinahanap niya sa at hinanap niya sa iba. I think, my dear, ang may problema dito ay siya. Okay? Or ang merong malaking problema dito ay siya. Ayoko naman sabihin, my dear, na siya lang yung 100% na may problema kasi sa loob ng relationship, automatic parehas kayong meron full responsibility sa kung ano man yung mangyayari sa loob ng relationship. Pero I have this strong feeling, my dear, na siya yung parang hindi nag-isip ng maayos kaya umabot talaga sa ganito. Okay? So, my dear Leo, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito. I hope na nagustuhan nyo po ang ating reading, and kagaya po na lagi ko nga na-mention or lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating Bumay Kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care always. Ingat po.